To SB19, 1Z Entertainment, and 18s, I am writing this letter to express my sincerest apology for the things that I have said towards SB19, especially their member Josh Cullen. I realize how wrong it was for me to make baseless accusations, and I'm sorry for that. I also want to apologize for the negative words that I have thrown at SB19 as a whole and some of the 18s who were included in the fan war. It has occurred to me that my action and behavior during the said event were unpleasant and should not be tolerated. I have come to here to show my regret and remorse for the words I said and for the things I've done. Rest assured that I will do my best to work on my behavior and change for the better. I will take this as a lesson and use this experience for character development as well as personal growth. Again, I am so sorry and I will do my very best to avoid repeating this mistake in the future. Furthermore, I would also like to acknowledge the thread I have posted exposing user Tami Yahero. I would like to make it clear that I do not tolerate doxing, especially over petty fan wars. However, user Tami Yahero has left us with no choice given that she was the one who started digging our information illegally and exploited it on Twitter as a way to threaten us. I know that our actions should not be tolerated, but that doesn't mean that hers should be validated and encouraged. Miss Tami Yahero, I would like to let you know that we are open to settling things with you in private. But if not, I apologize. But we would have to continue taking legal action and reporting you to where we should. Thank you. Best regards, Kino. Dahil nga umingay na ang video ni Ato sa social media, ay tila umalma naman dito ang mga rapper. Dito nga ay tila pinagtanggol ng mga artist si Josh na tila suportado siya ng hip-hop community. Ever since hilig ko talaga syempre stick figures. Oo naman. Looney Ron Henley, syempre. Syempre stick figures. Oo naman. Looney Ron Henley, syempre. Sila Jeans and Melodies, sila Hebabi. So, tuwa ako sa kanila ngayon kasi ang pogi magsulat nito ng lyrics. Ganun, alam mo yun? Ang pogi. Talagang pogi lang eh. So, parang, ganun eh. Parang angas, iba talaga. Tapos, ayun, punta ako sa ibang mga artist lang, O-Side, Olgang, yung mga ganyan. Titignan ko yung mga ano nila, mga craft nila. Imba yung production, imba yung paano nila ayun tinitimpla lahat. Yung gusto ko nga yung sa O-Side, yung ano yung Do My Thing ba yun? Gusto ko rin talagang pumasok sa scene eh. Alam mo yun? Iba kasi yung pop scene, iba yung hip-hop scene. So talagang minsan gusto ko rin. Pero, syempre, ano muna, dahan-dahan lang. Ganitong style, pag narinig mo, O-Side to, O-Side. Alam mo, beat pa lang. Si Cashman. Diba? Pero pag yung sa akin, dapat ganun din. Pag narinig mo pa lang, Josh Cullen. okay, Josh Cullen. Yung mga ibang hip-hop artist din naman. Alam mo yun, minsan may mga influence din tayo from West Coast. Diba? Feeling ko, pangarap din naman nila makapag-shoot sa ganong setting. One Z Entertainment strongly condemns the dissemination of false information and defamatory statements targeting our artists. We implore fans to refrain from engaging in such behavior towards any artist. Legal action has been initiated against accounts involved in these malicious acts, and we are diligently working to identify
and address the individual responsible. We encourage everyone to promote a respectful and positive online community habang si Josh ay patuloy sa paggawa ng mga music, performances at pag-abot ng panibagong milestones. May mga taong tila mas piniling buhayin ang mga lumang issue na matagal nang nagkaroon ng linaw at mapapaisip ka rin talaga bakit tuwing may mga magagandang nangyayari parang may biglang sumusulpot na mga intriga. Parang kada may inaakit silang bagong level, may gustong humila pababa gamit ang mga nakaraan. Pero siguro ito yung hindi maiintindihan ng iba tungkol kay Josh. Hindi siya yung artist na nagkukunwaring perpekto. Hindi siya yung tipong parang wala siyang pagkakamali. Kaya nga maraming tao ang nakaka-relate kay Josh. Kasi nakita nila yung pagiging totoo ni Josh bilang tao. Nakita nila yung pagod, yung sacrifices, yung pressure, yung pagiging misunderstood minsan, at yung journey kung papaano binuo niya ulit yung sarili niya habang milyong-milyong mata yung nakatingin. At aminin man natin o hindi, may mga issue talagang hindi na binubuhay dahil concern ng ibang tao. Kasi kung irrelevant ang isang tao, walang mag-aaksaya ng oras para pag-usapan pa siya. Pero ito yung nakakabilib kay Josh Callen. Sa daming beses na sinubukan siyang questionin, hindi siya nawala. Mas naging matatag pa, mas naging creative, mas naging daring, mas naging artist. At siguro kaya rin solid ang mga sumusuporta kay Josh ngayon. Kasi hindi lang nila nakita yung success ng taong ito. Nasaksihan nila yung proseso. Yung mga gabing halos lahat may nasasabi sa kanya. Yung mga panahong hinuhusgahan siya. Yung mga pagkakataong mas madaling sumuko kaysa magpatuloy, si Josh nagpatuloy. At minsan dahil doon, mas lalong tumitibay ang isang artist. Kaya habang may mga taong patuloy at bumabalik sa mga lumang issue, baka mas dapat nating tanungin o baka mas magandang tanungin, bakit hanggang ngayon hindi nyo pa rin kayang bitawan si Josh Callen? Dahil ba sa issue? O dahil kahit anong pagbabalik nyo sa nakaraan o sa mga lumang issue, nandito pa rin siya. Mas malakas, mas matatag, at mas marami pa rin taong naniniwala sa kanya. Tsaka huwag kayong friends lang kami ni Josh, as in super magtotropa kami lahat. Walang ganun. Mga asar-asaran lang in inside. Kami lang ni Josh, super may something. kayo. Walang something na magkakaibigan lang kami. Ganun sa magtotropa, parang asar-asaran lang. Pero wala talaga. Super close kami as friends. Ganun. Yung may mga secrets kami sa isa't isa. Ganun ka-close. Pero hindi secret namin dalawa. Secret ng sa magkakaibigan, ganun. Yung kumbaga parang sa level na may pinagkakatiwalaan mo yung tao, ganun. Yun. True! Yun, di ba? Yes! Tsaka nagkita naman kami pag may time. At saka yung to the point na kahit halimbawa may bagong kanta si Josh, ganun, ititiwala niya sa akin na hindi pa yun nare-release, pero hingin niya yung suggestion ko, ganun, paparinig niya, diba? So ayun, ganun yung level, ibig sabihin nagtitiwalaan kami sa isa't isa. So, kasi solid nagtutropa kami. Kaya support, lagi kami nandito lang para supportan siya. Okay? So punta tayo. Keep supporting each other. Ganun naman talaga kami. O pag may content ako, di ba? Pag may ganap, dumadating siya. Kahit sa mga friends ko, may ganap, pumupunta rin siya. Kasi mga kaibigan ko, kahit yung mga artista friends ko, gusto ko support din nila si Josh. Kaya ganun. Tapos kapag si Josh naman yung meron, kami naman yung laging nandyan. May music video siya, may ganito, may ganyan, di ba? Pag may bago siyang release na kanta, so support natin siya. Kasi syempre yung mga supporters din namin, gusto namin na magustuhan din nila si Josh. Ganon din si Josh. Ganon yung namin, circle namin. Kahit walang camera, magkakaibigan po kami. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Mga
Si Josh ang isang patunay na ang kapalaran ng tao ay pwedeng magbago kung talagang gugustuhin mo. Pero sa kabila ng pakikipagsapalaran niya sa hamon ng buhay, simula pagkabata ay kailangan niyang ipaglaban kung ano ang kanyang pangarap. At habang unti-unti niyang naaabot ang bunga ng lahat, bakit kailangan niya pa rin makipaglaban sa anino ng kahapon? Anino na hindi siya ang gumawa, kundi ng mga taong inggit, taong walang makitang maganda, na kahit ilang beses niya nang napatunayan ang kanyang sarili, ilang beses niya nang napatunayan kung anong klaseng tao siya, paulit-ulit na binabalik para subukang buwagin at wasakin ang reputasyon na kanyang pinagtibay. No man can put a good man down. Kung patuloy kang babalik sa nakaraan para lang subukang wasakin ang isang individual kung ano siya ngayon, ay mananatili kang andyan sa nakaraan habang ang taong sinisita nyo ay patuloy sa pag-usad at pagtupad ng kanyang mga pangarap. How pathetic are you para gawin niyang mga ginagawa nyo? Hindi lang inggit ang meron kayo, hindi lang inggit ang meron ka, kundi insecure ka rin sa sarili mo. Insecure ka sa sarili mo dahil mas pinili mong manira kesa pagbutihan mong mag-improve ang sarili mo. Sino kayo? Sino kayo? Sino kayo para gawin ang lahat nito? Hindi lang kay Josh, kundi sa lahat ng mga taong ang hangad lang ay maipanalo ang hamon ng buhay. Choice mo yan. Pinili mong maging anay. Pinili mong maging anay para makapanira ng iba. Kaya choice din naming maging buster para durugin ka. Tanong nyo nga kay Josh kung ano ang background story niyang hayop na tapsilugan. Yan kasi, Ano yan, hayop na tapsilugan? Ano yun? Business mo? hindi. Ayun nga, hindi ko business. Pero kasi, pinost ko siya sa social media ko. Kasi, hindi pa ako sa SB19 nito. Training pa lang siguro ako nito mga panahon nito. Oo. Kumain ako sa isang taksihan. Yung expectation ko, syempre, gutom na gutom ako eh. Gutom na gutom ka, tapos, kakain ako, yan. Tapos, ayun, bayad ako. Pangalan niya hayop na tapsilugan. Hindi, natawag ko lang na hayop na tapsilugan. Kasi pagka-serve sa akin nung nung actually, di tapsilugan yung in-order ko. Oo. Langgunisa. Oo. Langgunisa. Yung langgunisa, mali ba ito? Ganyan. Parang tinanggot. Tapos, bayad ako ng 55. Pinagkakalihan mo sa galit na longganisa. Ganyan kalit. Ngayon, disappointed ako. Nakunan ako ng kumain talaga. Ngayon, tapos pinicturean ko, sabi ko, kahit nalang munisa naman to. Kahit natapsilugan to. Malaki pa yung... Oo. Yung itlog. Yun. Ayun